Dr. Cindy Lupa, ito na po si Lupito. Ah, yan na ba si Lupito? Sinasabi ko na nga ba't sa lupa na naman mauuwi ang lahat? Mabuti nga nakapagbiyahe ka pa. Oo nga. Kailangan mo naman to. Oh, ito na yung mga lupang nakuha namin, oh. Iba-iba palang lupa sa Pilipinas, ano? Oo, nagkakaiba-iba talaga ang lupa dahil nagkakaiba-iba yung mga durug-durug na batong pinagmulan nila. At alam mo, humahalo-halo yan sa mga bagay-bagay na organic. At dahil na rin durug-durug sila, napakadaling tangayin ng mga kung ano-ano na hangin, tubig para maging lupain sa iba't ibang lugar. Pwede rin namang magpatong-patong yan, yung mga durug-durug na minerals, para bumuo ng mga tinatawag na layers. O, ikwento mo na nga sa akin kung saan mo yan mga nakuha. Ito muna. Ito, nanggaling ito sa Tarlac. Tarlac! Ah! Alluvial soil to. Oh, alam mo ba, kadalasan, ang alluvial soil ay nadedeposito sa kanilang kinaroroonan sa pamamagitan ng umaagos na tubig. Oo, napaghahalo ng tubig yung mga minerals niya, kaya ang alluvial soil, kinakasangkapan niya ng clay, buhangin, graba. Pinakamainam to sa pagsasaka. Alluvial soil. Oh, ito, saan galing to? Sa Batangas, ho. Ah, volcanic soil. Volcanic soil? Bakit? Galing mo ba yan sa bulkan? Oo, ugat. Mga batong nadurog yan mula sa pagsabog ng bulkan. Kaya volcanic ash ang tawag dyan. Oo. Eh, yan ba si Lupito? O, Lupito, halika, hawakan mo. Oh, halika. Sige. Lupa! Hinahawakan! Ayoko! Ako na lang. O, sige, hawakan mo. O, anong nararamdaman mo? Pino siya. Tama. Pino ang volcanic soil. Oh, di ba, Pino? Pino at mababaw. Alam mo ba, malaking bahagi ng volcanic soil ay nanggagaling sa pinong volcanic glass na nagiging clay sa proseso ng weathering. Pero hindi lang sa Batangas nakikita yung mga lupang ganyan. Meron din sa Cavite, sa Laguna, at yung mga lugar na kalapit ng Bulkang Taal. Fertile din yan at mainam sa pagsasaka. Alam mo nga, palagay ko, yung mga lupa sa Pampanga at yung mga lugar na malapit sa Bulkang Pinatubo, hindi maglalaon, magiging ganyan na rin ang soil nila. Eh, Dr. Cindy, ang sabi po nila, yun daw pong lupa sa may Caloocan, galing din daw sa bulkan? Ay, oo, palagay ko ito yun. Ayan, yan. Ayan ano, Yung pangatlo. ito adobe naman ang tawag dito. Adobe. O, hindi to mainam sa pagsasaka, pero makikita to sa San Juan, Mandaluyong, Makati, Quezon City, dito sa Metro Manila. O ano ba? Tapos na ba? Hindi pa, Lupito. Meron pa tayong lupang galing sa Cebu. Cebu! Limestone soil! Limestone soil? Oo! Ay, madali pong madurog nga. Ibig niyo po bang sabihin, meron ito yung lime? Oo, kaya yan madaling madurog dahil mataas ang lime content. Pero hindi rin ito mainam sa pagsasaka. Alam nyo, ang babaw-babaw ng mga ginagawa ninyo. Ewan ko sa'yo ha, pero kami, marami kaming natututuhan. Nga. Ay nako, basta ako, galit na galit pa rin ako sa lupa. Mapa-alluvial man yan, volcanic o limestone, basta galit ako sa lupa. Ano daw? Galit ka sa lupa? Pero puro mga pangalan ng iba't ibang klaseng lupa yung sinabi mo, ah. Oo nga. Nahuli ka na. Nagiging interesado ka na rin. Makikinig ka, ha? Ang dami palang klase ng mga lupa, ano? Pero, Dr. Cindy, paano po ba nabubuo ito? Ay, nako. Maraming factors na tumutulong sa pagbuo ng lupa. Isa na dito yung weathering and climate. Kapag halimbawa umuulan ng malakas, ang mga mineral ay tumatagos sa lupa. Ang mga pinong butil ng lupa ay naaanod ng tubig ulan. At pagkatapos naman ay natatambak sa mga ibang bahagi ng lupa. Leaching ang tawag sa prosesong ito. Ay nako, kahit ano pa ang tawag niyan, hindi pa rin ako interesado dyan. Sabi mo lang yan ngayon, Lupito. Sa mga lugar naman na tuyo at hindi nakakaranas ng pag-ulan, tulad halimbawa ng disyerto, ang init ng panahon ay nagpapalaki at nagpapaliit sa mga bato.
Ang nangyayari tuloy, nadudurog sa maliliit na mga butil ang mga bato at nagiging lupa. Ano masasabi mo, Lupito? Oo nga. Tapos na ba? Tapos na ba? Tapos na ba kayo? O sige, gusto nyo lang sabihin ko na ang klima pala at ang weathering ay malaking epekto sa pagbuo ng lupa! Galing!